pong special day sa Panginoon because every day is special. Amen po. Ano po? So, wina-welcome ko po kayong lahat at I would like to welcome, mayroon po tayong bisita, si Brother Ramon. Ano po? Ayan. At saka, sino po si Jan? Si Siljan. Hindi na bisita yung mga yan. Yan, atin po welcome ng ating Perez family. Ano po, hindi po bisita yung mga yan. Ano po yung mga yan? Kapamily na po yung mga yan. Ano po? So, Brother LD, ano po, Sister Hazel, ayan po, yung kanyang mga anak na maliliit lang dating kasing lalaki ng mga nadi dito. Ngayon ay malalaki pa sa akin. Ano po? So, ayan, praise God. Ano po? At pinalulusog sila ng Panginoon. Amen. Are you ready? Ready na po ba tayo? Ready na po ba tayong tumanggap ng salita ng Diyos? Amen. So, kung mamaya ay excited kayo kung ano ang ating kakainin, dapat excited muna kayo kung ano yung spiritual food na ating kakainin ngayong araw na ito. Amen po ba? So, parang walang excited Ano? Paano kaya kung sabihin kong fasting muna tayong lahat ngayon? Fasting muna tayong lahat, ano? Mayroon pa naman diyang laing, may gotong Batangas, may binagoongan, may turkey, may ano, di ba? No, amen? Pero, praise God, hindi ano yun. Kasi, ang biblically, kung saan may kainan, doon si Jesus. Naniniwala ba kayo doon? No? Kasi alam nyo, pero si Jesus hindi nagsasharon, ano? Siya yung nagbibigay. Ano? Kasi di ba, tingnan nyo yung first miracle of the Lord Jesus Christ is kasalan, Di ba? Kasalan, kainan 'yun. No? During the ministry of the Lord Jesus Christ, pag nakita niya yung mga tao nagugutom, pinakakain niya, 5,000 pinakain niya. Hindi po ba? Hanggang sa mamamatay na si Jesus. Huling gabi, naghapunan pa ng bonggang-bongga, So, kaya kung saan may kainan, doon si Jesus. Kaya dapat sa lagi sa ating pag-gathering, dapat may kainan. Amen. Lagi daw busog, Pero dapat busog muna tayo spiritually. Amen. So, tayo po muna ay magbigay galang sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Ang oras na ito ay para sa iyo, Panginoon. Ama, kami po'y naririto upang makinig at makinig ng iyong mga salita. Hindi po namin nais na ang kaaway ay magkaroon ng footholds para hindi namin maintindihan ang iyong mensahe sa umagang ito. Kaya o Diyos, banal na Espiritu, mangusap ka sa amin at pumasok ka sa aming puso at isipan at kami naman ay magbukas ng aming puso at isipan para sa iyong mga salita at sa mga katotohanan na amin pong mapapagbulay-bulayan. I bind any disturbances in our midst in the name of Jesus. And Lord, we respect your word. Hindi po kami mag-iingay, hindi po kami magkukwentuhan, hindi po kami, Panginoon, magse-cellphone, kung hindi kami makikinig at makikinig at makikinig ng iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Yan. Amen. So, our God, ang lagi po natin sinasabi, He is a jealous God. Ano po? Kung kaya ka naririto ngayon, because of your faith to the Lord Jesus Christ. No? Parang ayatang walang tao dito, Tayo po ay worship service, hindi po tayo funeral service, Kasi ito nyo, may naiyak, tapos may malungkot. So, ang ating po pag-uusapan ngayon ay isa sa pinakamahalagang sangkap ng pagiging mananampalataya. And that is the faith.
Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon is True Faith versus Faithless. Amen. So napakahalaga na maunawaan natin kung gaano ba talaga kahalaga o gaano ba talaga kalalim ang pagkakaunawa mo sa pananampalataya. Ano? Kasi otherwise, if your faith or your understanding to your faith ay narinig mo lang, ginaya mo lang, hindi po ito talaga lalalim sa'yo. Ano? Dito sa ating pag-uusapan, ano po, maaring tayong masaktan. Sinong handang masaktan? Ano? Why? Because the Word of God is like a sword. A two-edged sword that sometimes pwede tayong mahiwa nito. Pero praise God, pag ikaw ay nasaktan sa salita ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Amen? Alam niyo po, dati hindi natin maintindihan when we was young, hindi natin maintindihan ba't tayo pinapalo ng ating magulang. Ano? Pero ang lahat ng mga nakatikim ng palo ng magulang, yun ang matitino. Ano? Sa amin, ang tawag nagarute, ano? Sabi sa, ay nako, gagarutehin ka ng nako, naalala ko po noon, ano, may makakasalubong ako, ano, galing ako ng ilog, may makakasalubong ako. Sasabihin sa akin, nako, hinahanap ka ng iyong ina, gagarutehin ka. Nako, takot na ako noon. Kasi papaluin, ano, but tingnan nyo po, ano, discipline is love. Amen? Discipline is love. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo? So, at ang may karapatan na magdisiplina ay ang magulang. Amen po ba? Ano? Kaya si Lord, meron siyang capacity to discipline us. Nainiwala naman po natin? Sabi, Pastor, Paskong-Pasko, nananakot ka. Hindi po ako nananakot, no? Kung hindi, ito po'y makikita natin kung gaano kahalaga ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. But I cannot promise, ano, na ito'y matatapos ko. Ano po? Baka ito'y magkaroon ng part 2. Depende sa Holy Spirit. Amen po? Amen po ba? Kaya ngayon pa lamang, I invite you to continue this. Hindi pa tayo nagsisimula, no? Nag-i-invite na ako, no? Pero, kung ano pong ibigay ng Holy Spirit sa atin, ay atin pong pagsasalu-saluhan. Amen. True faith. True faith, after you receive the Lord Jesus Christ, kaya mo ni-receive si Lord Jesus Christ dahil nanampalataya ka na siya ang tagapagligtas mo. Amen po ba? Kaya nga ni-receive mo Kaya nga tinanggap mo yung gift of salvation because you have faith that someday you become citizens of heaven. In heaven. Actually, until now, you are already citizens of heaven. But meron kang blessed hope na someday makakasama mo si Jesus, kaya tinanggap mo siya sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. And God, after you receive the Lord Jesus Christ, God, wala akong control, are not giving you a bed and pillow and rooms. After you receive the Lord Jesus Christ, hindi ka niya binigyan ng kama, hindi ka niya binigyan ng unan, hindi ka niya binigyan ng magandang kwarto para ikaw ay matulog, magpahinga. Hindi ka binigyan ng comfort zone. Ibig sabihin, but God giving you a armor. Dito, tulog-tulog lang. Kaya pagka kayo nasa church at lagi ka natutulog, baka ito ang ibinigay sa iyo. Ano? Lahat ng inaanta ko magsabing amen. Lahat ng buhay na buhay sa Panginoon magsabing amen. Ayan. Ano?
Our Lord Jesus Christ are not giving us a bed to to lay down and rest. But our Lord Jesus Christ gave us an armor to fight the battle. Because our life, ang buhay natin ay may pagkikipaglaban. Amen po ba? Ano po sabi ano po sabi sa Bible? We are not fighting against flesh and blood, but principalities and power. So, dapat nating maintindihan, we need to understand that in this world, there is two existing power. The power of the Lord Jesus Christ and the power of the devil. So, yung dalawang yan, naglalaban, nagbabanggaan, at kailangan mo ng kasangkapan, ng proteksyon para ikaw ay makatayo sa laban ng buhay mo. Every day, every day, pagmulat ng mga mata mo, nasa loob ka pa lamang ng bahay mo, nakikipaglaban ka na. Hindi sa asawa mo, Pag minsan, sa asawa mo din. Ano? Pag minsan, sa mga anak mo din. Ano po? Why? Because the devil are not sleeping to look up you. Hindi natutulog ang demonyo. Lagi siya nakatingin sa'yo. At humahanap siya ng butas para ikaw ay masingitan. Ano? Hindi po ba? Amen po ba? Amen. Biruin mo paggising mo sa umaga, dapat, good morning Lord, good morning Holy Spirit, good morning Jesus, thank you Lord for the another life. Ano? Ay ihing-ihi ka na. Balikwas ka sa pagdating mo dun sa banyo nyo, maraming kalat, may mga patak ng toothpaste, may mga Sino ba naman mga nagkalat dito? Patay. Kaaway agad yun. Ano? Bakit? Kasi hindi ka agad nakapagsuot ng armor mo. Kaya nung ikaw ay saksakin ng kaaway, nung panahin ka ng kaaway, chig. Nakita mo agad yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng galit. Ano ba naman kayo? Tanghali na, hindi mo kayo. Di ba? Amen? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yata ang topic natin ngayon. Di ba? Hindi ba? Di ba? Kasi, di ba nakikita nyo? Pinakikita ko lang sa inyo reality. So, it means, when you wake up in the morning, you face the enemy already. So, you need to be ready to fight the enemy. Amen. So, hindi po tayo binigyan ng kama. Ang ganda ng kama, mahal siguro yan, Binigyan ka ng armor. Amen. Hallelujah. Ngayon, ang pag-aaralan po natin, ay tingnan po natin, In Matthew chapter 17, verse 14 and 18, bago po natin to basahin, ibigyan ko lang po kayo ng konting background. Kasi, pag po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, dapat po, huwag nating pitasin. Kumbaga, sa isang cluster ng grapes, huwag lang kung pipitas ng, ang grapes kasi hindi masyadong, lansones. Kasi pag meron kang isang buwig o isang cluster na lansones, ang inuuna mong kainin, ang kinukuha mo, malalaki. Diba? Kasi may maliliit yun Ay, ito malaki. Dapat, if you read the Word of God, you need to read the whole chapter. Para mas maintindihan mo kung ano yung ibig sabihin at sinasabi sa iyo ng Bible. Ano po? So, before Matthew chapter 17, so Matthew chapter 16, ito po yung nung si Jesus ay umakyat sa bundok, kasama niya yung kanyang core group, yung mga tropa pips niya. Si Jesus, meron siyang disciple, 12. Hindi po ba?
pero meron siyang core group. No? Ang ibig sabihin ng core group, meron pa rin siyang meron pa rin siyang disciples sa mga disciples. Ito yung mga malalapit sa kanya. Si Matthew, si Peter, John, and James. Yung magkapatid na James and John na anak ni, sino may anak? Sinong tatay nila? Si Zebedee. Ano? So, itong tatlong to, ito ang tropa pips ni Jesus sa mga pagkakataon na siya ay may pinupuntahan. Kaya mga kapatid, hindi talaga pwede na meron tayong mga lakad, meron tayong mga occasion, meron tayong na lahat tayo magkakasama. Naintindihan niyo po? There is a time that God gave into you your core. Na yung mga taong yun, ano po, yun ang iyong kasama sa mga sitwasyon na kailangan mo sila. Amen po ba? Merong corporate na pwede, sama-sama tayong lahat, ano? Pero sometimes, there is a occasion na hindi tayo pwedeng lahat ay magkakasama. Amen po? Kaya wag po tayong magtatampo. No? Kung hindi ko po kayo naisasama pag minsan, huwag kayong magtatampo. At kung ako naman hindi nyo sinasama, natutuwa rin ako. No? Baka kung saan tayo pupunta, no? Amen. So, let us read the verse. At the foot of the mountain, a large crowd was waiting for them. A man came and knelt before Jesus and said, so, this is the scenario. Sabi ko sa inyo, si Jesus, galing sila sa bundok. Ano? Tapos, nung pababa na sila, maraming nag-aabang na tao. Ano po? So, alam natin na si Jesus ay daig pa niyang heartthrob nung araw. No? Daig pa niya si Daniel Padilla. No? Dahil nung araw, laging maraming taong nagbabantay sa kanya. No? Kaya, hindi man siya artista, para siya si Marcoleta. No? Maraming tao nagbabantay. Ano? So, among the people, among the crowd, anong napansin natin? There is a man came and knelt before Jesus and said, merong isang lalaki, na inunahan niya lahat ng tao. Inunahan niya, nagpatira pa siya kay Jesus. Ano po? Alam niyo po, sometimes sa buhay natin, nakikiramdam pa tayo. May pangangailangan na tayo, nakikiramdam pa tayo. Sabihin mo kay pastor, ipag-pray ka. Nahihiya ako eh. Nahihiya ako. Ikaw na lang. Ano? Pag tayo ilalapit sa Panginoon at may pangangailangan tayo sa Panginoon, walang hiya-hiya. Huwag namang don't be shy. Medyo magandang pakinggan, ano? So, etong taong to, inunahan niya lahat ng tao. I do believe that every man, every woman and man na doon ay may pangangailangan kay Jesus, kagaya natin ngayon. Lahat tayo may kailangan tayo kay Jesus. Pag sinabi mo sa akin wala, Lord, baka time na. Ano? Wala ka ng pangangailangan eh. Ano pang ginagawa mo sa mundong to? Hindi ba? So, itong lalaking to, yung boldness niya, ipinakita niya na, God, Jesus, Lord, I need you. Sometimes in our life, kailangan natin yung ganyang boldness. Ano? May kailangan ka, lumapit ka kay Jesus nang may boldness. No? Hindi yung, Lord, I need you. Hindi ganun. Yung kagaya ng lalaking yan, na siya'y nagpatira pa kay Jesus at Panginoon. Ang sabi niya, anong sabi niya? And Jesus said, knelt before Jesus and said, anong sinabi niya? Lord, have mercy on my son.
he has seizure and suffer terribly. He often falls into the fire and into the water. Mga kapatid, paanong hindi siya lalapit kay Jesus ay may sakit ang kanyang anak na nangingisay. Nakakita na ba kayo nung nagsisisure, yung mga taong nangingisay? Oo, nakakita na ba kayo noon? Alam nyo kami, nung ako'y bata pa, may kapitbahay kami, tatlo, tiyahin at magkapatid, mga nangingisay, basta na lang nangingisay, tapos na yung bibigay na bula. Normal na lang sa amin yun noon, tinatawanan pa nga namin eh. Kasi normal na nakikita namin yon. Pero, itong mga taong ito, kalaro pa nga ni Ate Medi yung isa. Si Leonisa ang pangalan. Yung isa si Danilo. Yung isa, yung tiyahin, hindi ko po alam ang tunay na pangalan noon, pero ang tawag sa kanya ay si Tadura. No? Mahilig mangisay. Talaga nangingisay po sila. So, kaya itong lalaking to ay nagpatira pa kay Jesus. Why? Because yung son niya, yung kanyang anak, ay may sakit na seizure at pag siya ay sinusumpong, siya ay napunta sa apoy at sa tubig. So it means, kung i-imaginein mo, pag ikay nangisay at sa tabi ng apoy, mapapaso ka. Hindi ba? Tapos sometimes, ngayon nangisay ka, hanap mo yung apoy. Tapos bukas nangisay ka, tubig naman ang hanap mo. Di ikaw ay mahihirapan. Mga kapatid, itong seizure, most of the time, this is not a sickness or disease came from human. Hindi po ito galing dahil ang dami mong kinain. No? Dahil kain ka ng lechon, dahil ikaw ay walang dieta, o hindi ka natutulog, o kaya na may sasabihin sa iyo na ito ay minana mo. Most of the time, this kind of sickness came from the devil. Bakit mo masasabi na ito'y galing sa kaaway, na ito'y galing sa demonyo? Saan ka nakakita? Normal ba na ang taong may sakit ay pupunta sa apoy? Nakakita na ba kayo ng may sakit? Ay, may lagnat ako, pupunta ako sa apoy. May ganun ba? High blood ako, pupunta ako sa tubig. Dinadala siya ng demonyo sa apoy at sa tubig. Why? Ano ba ang purpose ng devil? To destroy the person. In any form, didestroyin ka niyan. Wawasakin niyan ang buhay mo. Wawasakin niyan ang katawan mo. Wawasakin niyan ang relationship mo sa family mo, sa church, at lalong higit yung relationship mo kay God. That is the goal of the devil. So that's why, itong lalaking ito ay may sakit. At ang sakit ng anak, ay matindi, nangingisay. Alam niyo po, pagka nangisay, kasi nakakita nga ako ng personal na ganito, yung kapitbahay namin nangingisay, siguro mga 5 minutes lang nangingisay. Talagang gulong siya, Gulong siya talaga, tapos nabula ang bibig, tapos naninigas na ganyan. At kahit saang doktor, dinala na sila, siguro ito rin, walang makita. Kasi ang sickness na galing sa devil, hindi makikita ng ultrasound, hindi makikita ng x-ray, hindi makikita ng blood works, hindi makikita ng MRI, ano pa? Kahit na CT scan, hindi makikita. Kasi nga, hindi siya physical disease. So, kung hindi physical disease, bakit siya nagkakaganon? Kasi yan ay
spiritual disease. Ang may kagagawan ay kaaway. Amen po ba? Ang kahirapan, hindi physical disease yan. Ang kahirapan ay galing sa kaaway. Ipinanganak ang mahirap, yes, given yon. Pero kung mamamatay ka pa rin mahirap, yun yung tinatawag na generational curses. Na isinumpa ka ng demonyo na simula sa ninuno mo, mahirap kayo, hanggang sa ika-4 na salinlahi mo, mahirap pa rin kayo. Ano? Kaya ang kahirapan, hindi po yan natural. Yan po ay galing sa kaaway. Ano? May trabaho ka na. Wala pa rin matira. Ano? May trabaho ka na, hindi pa rin sumapat. Hindi po ba? Kaya kailangan mong manampalataya. True faith. Amen po ba? Amen? So, ano pa? Yung mga sakay, yung mga takot, yan, hindi po yan kay Lord. Takot na takot ka. Sabi ng anak mo, Mami, Daddy, pumunta naman tayo sa bump, mamasyal naman tayo. Nako, wag na, maaksidente pa tayo dun. Nagigets niyo po? Yung bang nagpipredict ka ng mga bagay na hindi naman mo alam na mangyayari. Ano? Amen? O kaya dahilan lang na magulang mo yun para hindi kayo gastusan. Para hindi magastos. No. Ay, wag na, nako, maaksidente pa tayo. Usong-usong aksidente. Sinong may sabing usong aksidente? Sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos, hindi usong aksidente. Bakit? May proteksyon ka. There is a blood of the Lamb who covers you. Amen? Maaksidente ka man, hindi ka maaano. Ano po? So, kaya yan takot, yang kahirapan, kapatid, hindi yan sa Panginoon. Itapon mo yan. Amen? So, ang sabi dito, Lord, have mercy on my son. He has seizure and suffers terribly. Ay talagang mahirap po ang ang sakit nito. Ano? Dahil kahit yung nasa karamihan ng tao, basta lang mangingisa yan. Ano po? Eh paano kung nakasabit sa jeep? Kagaya ni Tisoy, kilala si Tisoy? Alam niyo kayo namatay ni Tisoy? Kasi si Tisoy sumabit sa jeep. Sabi, wala nang masakyan. Sumabit sa jeep si Tisoy. Ay, ayan na. Nako, ayan na. Bababa na ako. Ay, siyempre, hindi niya pwedeng Ay, pumara siya. Ang sabi niya, para. Ay, di laglag si Tisoy. Patay. Diba? Ay, paano kung itong batang ito ay nakasabit sa jeep, at biglang nangisay, patay. Hindi po ba? Kaya hindi madali. May nakaranas na ba kayo mangisay? Sino nakaranas? Di ba? Tingnan niyo yung mga bata. Tingnan yung mga bata maliliit. Di ba? Yung mga bata, pag hindi niyo naibigay ang gusto, nangingisay. Ako nung bata, ganun din. Pag iniwanan ako ng nanay ko, kisay din ako kahit sa lupa eh. Ano? Iyak din ako eh. Hindi po ba? So, matindi. Ang sabi diyan, he often falls into the fire and into the water. Ito matindi. Verse 16. I brought him to your disciples, but they couldn't heal him. Dinala ko na ito sa iyong mga disciple, pero hindi nila siya napagaling. Ano? Hindi niya siya napagaling. Ako, I do believe na meron si Jesus na plano kung bakit hindi napagaling ng kanyang mga disciple. Ano? Kasi, ang sabi ng Bible, all authority is given unto me. Diba? Sabi ni Jesus. Kaya nga, isinasalin ko sa inyo. Ano? So, isinasalin sa atin. So, it means,
meron tayong authority galing kay Jesus. Amen po ba? Kaya, napakahalaga na maintindihan natin. Ano ang problema ng bata? May seizure, dinadala sa apoy, dinadala sa tubig, dinala sa mga disciple, hindi napagaling. Bakit? Tingnan natin sa verse 17. Jesus said, "You faithless and corrupt people, how long must I be with you? How long must put up with you? Bring the boy here to me." Anong sabi niya? You faithless and corrupt people. Sino sinasabihan niya dyan? Mga disciple niya. Mga kapatid. Kasama niya araw-gabi. Kasama niyang kumain. Kasama niyang matulog. Kasama niyang mag-minister. And Jesus said to them, "You faithless and corrupt people." Matindi, no? Matindi. Masakit. Hiwa. Hindi po ba? Masakit tanggapin. Parang April Boy Regino, ano? Di ko kayang tanggapin. Ano? Imaginein mo, ha? Kung babalikan natin in the Luke chapter 10, if I'm not mistaken, ang sabi ni Jesus doon, ha? Pinahayo niya ang kanyang mga alagad. Ha? At ano, pagbalik ng mga disciple, ano sabi niya? "Lord, Lord, Lord." Wow, Lord. Imaginein mo, yung mga may sakit gumagaling sa pamamagitan ng pananalangin namin, sa pamamagitan ng iyong mga pangalan. Tapos yung mga inaalihan ng masamang espiritu, lumalaya sila. Thank you, Lord. Hallelujah. Ano? Ano sinagot ni Jesus sa kanila? "Huwag kayong magalak na kayo'y nakakapagpalaya sa demonyo at nakakapagpagaling ng mga may sakit. Kundi mag-rejoice kayo kasi ang inyong pangalan ay nasa Book of Life." It means, kahit na anong miracles ang magawa mo, ha? Pero kung wala naman ang buhay, ang iyong, kasi pati mga albularyo nakakapag-miracle din eh. Mga magikero nakakapaggawa din ng magic eh. Pero, sila ba ay nasa aklat ng buhay ang pangalan? Ha? Ang mga nasa aklat lang ng buhay ang pangalan ay ang mga taong may totoong pananampalataya kay Hesukristo. Amen po ba? At tayo yun. Amen? Ha? Kahit pa ikaw'y makapagpababa ng apoy simula sa langit hanggang lupa, kahit pa ikaw'y wala ng tao, makapagbuhay ka ng ng patay, pero hindi ka naman nananampalataya kay Kristo, hindi mo naman tinanggap si Kristo, sorry to say, wala pa rin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. That's why Jesus said, "You faithless." Ano? Faithless and corrupt. Amen po ba? So, faith. Pwede po bang pakisingit nga, Hebrews 11:1, Tagalog. Yan, pakisingit lang po, nilagay lang sa akin ni Lord. Ano ba ang faith? Ang sabi dito, yan, sige po, sa Tagalog. Para mas maunawaan natin. Ngayon, basa. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. So, ang pananampalataya daw, the true faith comes the things na hindi nakikita. Yung hope na wala pa, pero may hope ka. Ano, that's the faith. Ano ang kalaban ng faith?
Sabi ng iba, fear. Sabi ng iba, unbelief. Ano? Yes, pwedeng totoo. Pero dito makikita mo kung ano ang kalaban ng fear. Kung ang faith ay katunayan o paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita, it means ang kalaban ng faith ay ang mga bagay na nakikita. Sinabi ng God, He is a Jehovah Rapha. He is a great healer. Pero, mas naniniwala ka na gagaling ka sa iyong lagnat pag uminom ka ng Tylenol. Why? Kasi may nakikita ka. Ano? Tabletas. But if you have a true faith to God, you can pray at hindi ka madadaya ng pakiramdam mo kasi ang devil, bubulungan ka, ako hindi ka gagaling dyan. Kahit pa manalangin ka, hindi ka gagaling. May sakit ka pa rin. Sino may sabi sa'yo? Hindi ba? Hindi ba sabi ng devil kay Jesus, kung talagang ikaw ay, diba gutom na gutom ka na, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ang sabi ni Jesus, hindi. Hindi ko gagawin. Kahit ako'y gutom, hindi ko gagawin tinapay yan. Bakit? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Amen? Di po ba? So, faith. Ang kailangan mo'y true faith. Bakit sinabi ni Jesus, you are faithless? Sabi dun sa mga why? Kasi nagmamalaki na yung mga disciple nung makapagpagaling sila, nung sila'y makapagpalayas. Siguro nagkukwento sila, hoy, alam mo, yung na doon, sinabi ko lang na, in Jesus' name, labas na. Tapos yung isa, pilay. Tapos ako, lumakad na. So, ang focus nila, nawala na sa healer. Nasa kanila ng sarili. Tandaan nyo ito, walang sino mang makakapagpagaling at makakapag-miracle sa kanyang sarili. Only God and the name of the Lord Jesus Christ ang pagaling. Hindi po ba? Hindi po ba? Kaya alam niyo po tayo, ang kalaban ng pananampalataya, the true faith, ang enemy ng true faith ay mga bagay na nakikita. Sinabi na nga sa ng Diyos, pagpapalain kita, pik-pik, liglig at umaapaw na pagpapala ang ibibigay ko sa iyo. Ay tayo'y pinalaki, huwag kang magwalis ng gabi. Lalabas ang swerte. Kaya sabi namin, ay balik mo. Hindi nga lumabas ang swerte. Anong pumasok? Hika. Bakit? Puro alikabok ang bahay mo. Hindi ba? Hindi ba? Totoo ba? Huwag kang maglilibing ng Lunes. Bakit? May susunod daw. Sinong naniwalang may susunod? Kaya Martes ka maglilibing. Hindi po ba? Ang daming pamahiin. Kailangan yung kabaong daw, huwag una ang ulo palabas. May susunod na naman. Hindi po ba? Nagnegosyo ka. Nagnegosyo ka. Lord, ipinapray mo pa kay pastor. Pastor, ipag-pray nyo ang negosyo namin. Sige, Lord, pagpalayo po ang negosyong ito, ang lahat ng hawakan ng ay ngayon, medyo umaano yung negosyo mo. Bumababa ang sales, ganyan. Anong gagawin mo? Bibili ka na lamang ng, baka dito makabawi tayo. Mahal. Baka makabawi tayo dito. Mga kapatid, kahit 1,000 pusang gumagano ng ilagay mo, hindi pagpapalay ng negosyo mo, mamalasin palalo yun. Amen? Ang pagpapala kay Lord nang gagaling. Di ba? Pinag-aralan natin, God gave you a wisdom to accumulate wealth. Di po ba? Tapos sige pusang gano'n. O kaya naman pala kang maraming barya.
Yan ay panluloko ng demonyo. Yan ay kalaban ng faith sapagkat yung mga yan, pagpapalain kapag may gano'n, nakikita mo. Kaya hanggang sa humapon, duling ka na, katitingin dun. Hindi po ba? Ang pananampalataya ay katunayan, paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Maniwala ka sa sinabi ng Diyos na ibe-bless ka ni Lord. Huwag kang maniwala sa mga nakikita mong palaka, sa mga nakikita mong kung ano-ano. Amen po ba? Ha? Naglagay ka pa doon ng 100 gallons na arwana kasi nadoon daw ang swerte. Akse ang tubig pa yun. Hindi po ba? Hindi bali kung pets mo lang no? Hindi kaya mo nilagay doon kasi pampabuenas yun. Tingnan nyo po sa Binondo. O kaya sa Quiapo. Sa Quiapo na lang. Ang dami nagtitinda ng, ano ho yan? Ito, pampaswerte to, pampayaman to. Ay, bakit siya hindi nayaman? Siya nagtitinda. Di sana mayaman na siya. Nagigets niyo po? Nagigets niyo? Ay, ito po, bilihin niyo po ito. Ito po pampayaman. Ano? Itong mga ganito, pampayaman ho ito. Kung yun ay nakakayaman, kung ako halimbawa, alam ko nakakayaman yun, hindi ko na pagbibili yun. Akin na lang. Pero bakit pinagbibili? Tapos hanggang ngayon mahirap pa rin siya. Nagtatakbo pag ay ng MMDA. Kasi huhulihin. Di ba? Di sana meron siyang mall na doon niya ititinda. Kaya mga kapatid, ang pananampalataya ay, sa mga hindi nakikita. You faithless people and corrupt. Kaya kukurapin ng demonyo ang iyong isip. Twist ang isip mo ng demonyo na hindi ka maniwala sa mga pangako ng Diyos sa'yo. 35,000 promises in the Word of God. Ang dami nun. Paniwalaan mo yun. Amen? Huwag ka maniwala sa mga bagay na nakikita mo. Sapagkat yung mga bagay na nakikita mo, yun yung kalaban ng faith. Amen po ba? Nagigets po ba natin? Ha? Kahit sa church, ang salita ng Diyos ay dapat respetuhin. Wala yata nakakarinig, no? Kasi ang Diyos ang nagsasalita. Ilagay natin, halimbawa, sino yung ating Prime Minister? Mark Carney. No? Parang corn beef ang pangalan, no? Carne Norte. Pag siya ba ay nagsalita dito, halimbawa, dumating dyan, nagsalita dito, meron bang tatayo sa inyo? Meron bang kukuha ng tubig? Meron bang pupunta sa CR? Meron bang makikipagkwentuhan? Hindi, nakangang. Prime Minister yun Ano? Pag ang pinag-uusapan ay salita ng Diyos, dapat nire-respeto natin. Pag ang pinag-uusapan ay pagsamba at pagluwalhati sa Diyos, dapat nire-respeto mo. Faithless ka pag hindi mo nire-respeto yon. Bakit? Hindi ka naniniwala sa Diyos na lumikha sa iyo. Hindi po ba? Nag-worship, nagpe-praise dito, cellphone ka ng cellphone. Sorry, pero kailangan ko ituro ito. Ano? Nag-worship, nakikipagkwento ko, alam mo ba? Nakita mo ba yung post ko? Ang dami ng likes. May nag-comment pa. Ay, nagpe-praise in worship, wala ka respeto sa Diyos, faithless ka. Kasi hindi mo nire-respeto ang Diyos, hindi ka nananampalataya sa Diyos na lumikha sa iyo, dapat respetuhin mo, igalang mo. Amen po ba? Yan, balik mo doon sa, ko. Tutugtog. Pagkatugtog, hindi na nakikinig ng preaching. Ano ka, performer? Hindi kasi bamboo. Ha? You are a worshiper. Amen? Hindi ka pwedeng tutugtog ka lang dito tapos kwentuhan ka na doon. Ikaw ay mag-worship leader dito tapos hindi po ganoon. Wala kang respeto sa Diyos. Faithless ka. If you have a true faith to God, i-honor mo lagi ang Panginoon. Amen po. Sorry, pero kailangan ko pong ituro ito Ano? Pagod na po ako kasi pastor Bakit ikaw lang ba napapagod? Ha? Ako nga nagtatrabaho.
Tapos, pagkatapos ng trabaho, pagka-uwi ko, mamamahinga lang ng konti. Yag-yag na sa Bible study, araw-araw yun. Oh, ako ba nagre-reklamo, Lord, napapagod na ako eh. Hanggang kailan ba ako titigil, magre-retire? Ang paglilingkod kay Lord, walang retirement. Hindi po ba? Wala. Hanggang kuhanin ka, tingnan nyo si Elijah. Hanggang kinuha siya ni Lord yun. Nakapag-retire siya nung siya kinuha na. Ano? Di ba? Wala. Kaya ako nagtataka, maraming pastor dito sa Canada. Oh, magre-retire na. Ba? Ay Lord, kuhanin mo na. Retire na pala eh. Di ba? Sa trabahong, pwede ka mag-retire. Pero ang paglilingkod sa Diyos, baka sabihin mo, Lord, magiging Christian ako hanggang 60 lang ha. Pagdating ng 60, hindi na uli ako Christian ha, retired na ako. Pwede bang ganon? Ay sabi, sige, puputulin ko na rin ang sustento mo. Yung iyong oxygen, papatayin ko na. Eh di patay ka. Di ba? Kaya mga kapatid, no? Napakahalaga na maunawaan natin to. Alam niyo, sabi ni Jesus, kayong mga faithless, kayong mga mahihinang pananampalataya, walang pananampalataya, hanggang kailan ko kayo tuturuan? Eh, sabi niya, no? Hanggang kailan? Yung mga disciple na kinakausap niya. Kaya kung tayo, 20 taon, 10 taon, 30 taon ka ng mananampalataya, matampuhin ka pa rin, faithless ka pa rin, hanggang kailan katuturuan ng Diyos? Amen po ba? Dapat, ikaw na ang nangunguna, ikaw na ang nangangaral, ikaw na nang-i-encourage. Pero anong ginagawa mo? Bumili-bili ng bagong uniform yung tambourine dancer, hindi naman bagay ang kulay sa kanila. Ano ba naman yan? Hindi ba? Hindi ka dapat gano'n. Amen? Di ba? Sabi ko, dapat tayo dito ay nagtutulungan. Hindi pinagtutulong-tulungan. Amen po ba? Kayo mga kapatid, Siguro sabi ng mga to, Christmas party ba ito? Napasokan ko. Parang, yata ito eh. Blue Ribbon Committee yata. Amen? Ito po nilagay ni Lord sa akin eh. Amen po ba? So, then Jesus rebuked, verse 18. Then Jesus rebuked the demon in the boy, and it left him. Teka, bago yan. Anong sabi ni Jesus dito? Bring the boy here to me. Dalhin niyo ang bata sa akin. Ano ang problema ng tatay? May sakit ang bata. Dalhin niyo ang bata sa akin. Any kinds of problems, difficulties in life, trials, bring it to God. Kasi si Jesus lang ang makakasolve niyan. Kaya tayo nahihirapan, church. Kaya tayo nahihirapan kasi ginagawa natin ang solusyon sa sarili nating lakas. Huwag mong gagawin sa sarili mong lakas. Bakit? May Diyos na kayang gumawa ng solusyon sa problema mo. Wala kang pambayad, hanap ka ng mauutangan. Si Lord muna ang puntahan mo. Bakit? He is the source of everything. Amen? Halimbawa, itong ilaw. Bakit siya maliwanag? Kasi may electricity. Subukan mong tanggalin ang electricity nito. Ano mangyayari? Didilim. Mamamatay. Ang mga faithless people, parang ganyan, walang connection sa source. Pero, kung meron kang tunay na pananampalataya sa Diyos, connected ka kay Lord, connected ka, ibig sabihin, hindi ka magdidilim. Bakit? Meron kang connection. Pero kung wala kang connection, talagang magdidilim ka. Mamumroblema ka. Amen? So, kaya, napakahalaga that we have a right faith, a true faith to God, para tayo ay, hindi mawalan ng connection kay Lord.
Amen po ba? So, bring it to me. Anong problema mo? Finances? Bring it to the Lord. Alam nyo yung iba, kaya hindi makapag-offering, hindi makapagbigay ng tithes, natatakot dahil baka maubos lalo ang pera nila. No! Because in God, you need to have faith. Ang sabi ng Panginoon, dalhin mo sa akin, subukan mo ako. Sabi ng Lord sa Malakay 3:10, subukan mo ako. Pag ibinigay mo ang ikapu mo at ang offering mo, bubuksan ko ang bintana ng langit. Mga kapatid, ang dami nang naka-experience sa atin ng ganyan. Alam nyo, 2017, Christmas. May kaibigan ako, hindi ko naman sila malapit na kaibigan. Kaibigan ko lang. Tapos, nung matatapos na yung, mayroong konting salo-salo sa isang bahay. Sabi sa akin, Pastor, Merry Christmas po. Actually, wala na akong pera noon, kasi siyempre, pinapadala sa Pilipinas, Tapos, meron akong mga babayaran. Nung kamay niya sa akin, may laman. May laman na sobre, na nakabilot na ganun. Pastor, Merry Christmas po. Ako naman, medyo pahiya ng konti. Thank you. Silid sa bulsa. No? Pagdating ko ng sasakyan, pagsakay ko sa sasakyan, magkano kaya? Ini-expect ko kasi hindi ko naman masyadong kaibigan yun eh. Puti pa ang asawa nun. No? So hindi ko masyadong ini-expect ko, baka binigyan ako ng 20, okay 40, okay 50. Pag 50, malaki niyo, palakpak na ako ng 50. Alam niyo mga kapatid, 500 ang binigay sa akin. Sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. Alam mong marami akong babayaran. Alam mong kailangan din ng family ko ng pera sa Pilipinas. Pero binigyan mo ako ng 500. Gusto ko nga tanungin, baka nagkamali kayo? Baka kayo nabigla. 500. Nung ako'y nag-text, sabi ko, Sister, salamat sa inyong mag-asawa, sa inyong ibinigay sa amin. Sabi niya, Pastor, napagkaisahan po naming mag-asawa, nabigyan po kayo ng regalo. Kasi, basta may mga rami siyang sinabi. Sabi ko, praise God. Ganyan si Lord. Kung ako'y hindi nanampalataya, ay baka ang hamon ay nauwi sa bagoong. No, yung kanilang Noche Buena ng dado sa Pilipinas. Kasi, teka, bakit ko wag na kayo mag-tiis kayo dyan. 500 lang ang inyong Noche Buena kasi wala akong pambayad dito. Hindi, nanampalataya ko. Kahit ipadala ko tong pera ko, praise the Lord, magpo-provide ka at nag-provide si Lord. Ganun ang pananampalataya. Bring it to me, sabi ni God. Bring it to me. Anong problema mo ngayon? Papel? Wala kang legal documents dito? Bring it to me, sabi ni Lord. Bakit? Ang pananampalataya, mamaya dadaanan ko pa yun sa dulo, pero baka hindi na. Pero Romans 10:17, paki-plus na nga lang po, Romans 10:17. Sa English na lang po, Yan, singit ko lang. Tingnan niyo po ang pananampalataya, At tayo po ay matatapos na, maya-maya ng konti. Ayan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga media man natin. Hindi sila matagal. Hindi sila matagal. So, faith. Basa po. Teka. Sabay-sabay. 1, 2, 3. So faith comes from hearing and hearing and hearing and hearing and hearing the word of God. Ang pananampalataya ay saan nakukuha? Hindi po ito na isasalin. Ay, yung aking asawa, matinding pananampalataya. Kaya ako, matindi rin yung pananampalataya ko. No, the faith comes from hearing
and hearing, and hearing. Alam niyo po, pag dinodoble ang word sa Word of God, importante ito. Paano lalaki ang pananampalataya mo kung linggo ka na lang napunta, hindi ka pa nakikinig? Ano po? Ako nga nagtuturo, araw-araw Bible study, iba-ibang topic, kaya nga pag minsan nag-aaral akong ganun. Tapos, hindi, ano ba topic dito? Ano ba topic dito sa isa? Ano ba nalilito na ako. Ano? Makaulaw na ako, sabi ng mga Ilocano. Ano? Alam niyo makaulaw. Nahihilo na. Di ba? Eh, ano? Basa pa rin. Aral pa rin. Basa pa rin. Kaya, ang mga taong malalakas ang pananampalataya, yung masipag umattend ng Bible study. Amen. Bakit? They hear, they hear, they hear. Hindi ba? Kung wala kang capacity umattend, ha? Eh di makinig ka. Balikan mo yung mga video natin. Ha? Hindi nyo ba alam, nagba-viral na tayo. May mga 2,000 views na tayo. Ilan pinakamataas na views natin? Oh, 3,000 views na. Palapit na tayo. Hindi ba? Praise God. Kaya, mga kapatid, faith cometh by hearing and hearing and hearing and reading and hearing and reading. Eh, anong nire-read mo? Anong hinihir mo? 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10, 10. Yun ang hinihir mo? Ha? Hindi madidevelop ang pananampalataya mo sa pagkikinig ng mga ganon. Ang pakinggan mo ay ang salita ng Diyos. Ang pakinggan mo ay ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ang mga kanta na para sa Panginoon. At ang pananampalataya mo ay tataas at aangat at aangat. Amen? By hearing and hearing and hearing. Kaya sinabi ni God, you faithless people and corrupt. Ano? Hindi po pwede ang tayo'y mananampalataya, taga-Zimbabwe tayo. Alam niyo, sino taga-Zimbabwe? Si Simba uuwi. Zimbabwe. Pagka-Simba uuwi, religion yun. Ang religion, makita ka lang na sumisimba. Diba, nung ako dati, ganun din eh. Saan ka pupunta? Magbabawas ng kasalanan. Bakit? Sisimba. Tapos pagdating mo sa simbahan, nakatambay ka lang dun sa may pinto. Kasi mahirap lumabas, maraming tao. Tapos naghahanap ka lang ng chicks. Maganda dito. Yun. Diba? Lalo simbang gabi, ano? Tapos yayain mo kumain ng puto bongbong, no? Hindi dapat ganon. Kaya hindi ka makapagpalayas ng demonyo. Kaya hindi ka makapagpagaling ng mga may sakit. Faithless ka. Bakit? Wala kang word of God. It is written. Lumabas kang demonyo ka. It is written. Ano nga sabi ng demonyo? Ano nga yung written na yun? Basta it is written. Hindi po pwedeng ganun, kapatid. Ano? Faith cometh by hearing and hearing the word of God. I invite you, no? Martes, may Bible study dito. Alam niyo po, kami, hindi ko pinagmamalaki. Pero kami, buong pamilya, araw-araw umaalis. Praise God, lagi kami nasa labas. Ano? Lunes, kila Sister Rosel o kila Ate Soyla. Martes, hindi sa linggo pag-ibig to, ha? Dito sa church. Miyerkules, sa North, kay Sister Mavic at kay Ate Flora. Huwebes, praise the Lord. Meron dati yon. Pahinga muna. Pero alam nyo bang pag may kumatok, nasasabihin na kailangan namin ng Bible study? Meron pa rin ang Thursday. Biyernes, prayer meeting. Sabado, practice. Hindi lang practice. Tingnan nyo mga kapatid. Ha? Hindi lang mga magaganda at pogi ang mga manunugtog natin.
Kung hindi, sila pa rin ay anointed. Hindi sila magagaling, hindi sila skillful, but they are anointed. Why? Because they are hearing and hearing the word of God before they play the instrument. Amen? Hindi po sila tumutugtog nang basta tutugtog lamang, kakanta. No! You need to have a devotion before you play, before you practice. Hearing. Kahit saan, hearing. Parang blue ribbon, hearing ng hearing. No? Kailangan mong lagi kang nagbabasa, nakikinig, para ang pananampalataya mo'y lumaki. Para pag may problemang humarap sa'yo, hindi ka iiyak sa isang sulok, problema ka, wala na akong pera, wala na akong papel. Hindi ka magmumukmok. Bakit? Sa pangalan ni Jesus, may pangako siya. Ikayong mga kasama ko sa trabahong, inaapi niyo ako, inuutusan niyo ako lagi. Ang sabi ng pangako ng Panginoon sa Deuteronomy 28, ako'y tinawag upang maging ulo at hindi buntot. Isang araw, sinabi ng boss mo, manager ka na. Ikaw na ngayon kayo mga nautos sa akin, ha? Kayo, tapo ng basura. Di ba? Bakit? Pinagpala ka na ng Diyos. Di ba? Si brother, pangalan dito? Mario. Di ba? Di ba siya yung ordinaryong dating pinaakyat pa siya sa bubong? Mga kapatid, hindi naman sanay umakyat sa bubong yun. Makaulaw siya doon. Ano siya ngayon? Manager. Gusto mo ng burger? Gusto mo ng kape? Diba? Bakit? Because he is faithful to hear the word of God. Amen? Tayo po'y tumayo muna na. Kasi sabi ko po sa inyo, may parto po ito. Mas maganda yung ending natin. Pwede po ba tayo pwede po bang tawagin yung manunugtog? Mga kapatid, sige po, lahat po ng musician, sige po. Mga kapatid, ang tunay na may true faith at hindi faithless, showy yun pag nag-worship at showy yun pag nag-praise. Amen? Hindi yung like the herald angels sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild. Na, 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 na. Hindi ganon. Respetuhin mo ang Diyos kasi may true faith ka. Amen? Amen po ba? Sige, bago po tayo manalangin, pwede ba tayo umawit ng yung masaya, ayoko na malungkot. Kasi malungkot na nga sila. Ayan, amen. Masaya. Angels. Pedro, banat! Wow. Yan. Titingnan natin yung mga malalalim ang pananampalataya. Yan. Nakatawa. Nakakiti. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the waves, and the mountains in reply, echoing their joyous praise. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Shepherd, what is to believe? Why your joyous praise, for Lord? Say what made the tidings be, reaching by your heavenly song. In excelsis Deo, Lord.
Alam niyo po, sa atin po sa Pilipinas, ganito eh. O, kumusta ka na, kumare? Ito, pare, magpapasko na nga. Ganito pa rin ang buhay. Mahirap pa rin. Faithless yun, mga kapatid. Huwag ganun. Pag sinabi siya, kumusta ka na? Ito, foging-fogi pa rin. Ganon. Eh, diba? Dahil pag may nabati sa akin, good morning, maganda umaga. Mas maganda ka pa sa umaga. Dapat ganon. Ay, ito, pinanganak na bilog. Mamamatay ng bilog. Hindi dapat ganon, mga kapatid. Practice your faith. Practice your faith. Sino gusto dito ng breakthrough? Itas mo kamay mo. Breakthrough for everything. Lord, ito pong darating na taon, ang declaration po namin ay turning point. Lahat ng mga bagay na nagpahirap, lahat ng mga bagay na hindi na kami ay nahirapan, this year, sa darating na taon, there will be a turning point. Lord, let the sorrows turn to joy. And let the lack turn to blessing. Panginoon, ang lahat po ng nakataas ang kamay na ito, na mga anak mo'y nakikita mo. Alam mo ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Finances man to, spiritual man to, emotional man to, physical man to, Panginoon, alam mo ang pangangailangan nila. And I pray, O God, as a father of this church, na in-charge mo dito, I pray to you, O Lord, bless them mightily, O God. Let there be a turning point for everything sa kanilang buhay, Panginoon. At Ama, naniniwala kami that after this, ay madidevelop yung pananampalataya namin. Yung mga nanlalamig, walang iniintay lang nila ang linggo. Lord, hindi na po mangyayari yon. Hahanapin kanila. Kahit sa online, hahanapin kanila, Panginoon, upang mag-init ang kanilang pananampalataya at ma-develop at lumalim pa manghigit ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Oh God, hallelujah. Yung mga kapatid, yung mga nananalangin na wala dito, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay dahil sa kanilang pananampalataya sa iyo, dadalhin mo ang kanilang mga mahal sa buhay dito, Panginoon, upang ang iyong pangalan ay matanyag at ang iyong pangalan ay maparangalan sa lugar na ito, Panginoon. Niluluwalhati ka namin at pinupuri sa ngalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na. I would like to call yung pong ating pong mga